Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Isipin ninyo, paano kung ang iskandalong ating nasaksihan ay hindi pa ang buong katotohanan? Paano kung ang video na inilantad ni Marge ay hindi lamang patunay ng pagtataksil, kundi isang bitag, maingat na planong sirain ang isang taong matagal nang minamanmanan? Sa unang tingin, malinaw ang lahat. Pagbubunyag, kaguluhan, at pagbagsak ng espesyal na araw ni Greg at Regina. Ngunit ang tunay na tanong, sino ang may hawak ng kontrol? Si Marge ba? O may mas malalim pang nagtatakda ng lahat ng galaw? Tandaan ang eksena. Nang pumasok si Marge, walang pag-aalinlangan. Malakas ang kanyang tinig, matatag. Para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Karaniwan, ang sugatang puso ay bumabagsak sa emosyon, ngunit ang kilos ni Marge ay kalkulado. At ang video ay mula kay Jobert. Bakit si Jobert? Paano niya ito nakuha? At higit sa lahat, bakit ngayon lamang ito inilantad? Kung matagal na niyang hawak ang ebidensya, bakit hinintay pa ang renewal of vows ni Greg at Regina? Hindi ba't masyadong perpekto ang tiyempo? Ngayon kay Greg, isang ama, haligi ng pamilya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sino ang kanyang pinanigan? Hindi ang katotohanan, kundi ang kanyang anak na si Paolo. Bakit? Dahil sa pag-ibig o dahil sa takot? Pansinin, nang banta ni Regina na iiwan siya, bigla siyang kumalma, umatras. Ibig sabihin, hindi niya kayang mawala si Regina. Ngunit bakit? Dahil ba sa pagmamahal o si Regina ang susi sa reputasyong desperado niyang kapit-hawakan? Si Edward ay lalo pang dumilim ang karakter. Hindi lamang siya nawala ng dangal, kundi pati ng kanyang pagkatao. Sa panonood ng video, dama niya hindi lamang ang galit, kundi ang selos at matagal ng sakit. At nang sabihin ni Thea na pinili niya si Paolo dahil mas matagumpay ito, tuluyan nang nabasag si Edward. Ngunit totoo ba ang sinabi ni Thea? O taktika lamang? Bakit niya sinadya ang malupit na pagbubunyag ng kahinaan ni Edward? Nais ba niyang tuluyang sirain siya, patahimikin ang kanyang tinig? At kung gayon, para kaninong kapakinabangan? Ngayon kay Paolo, sa gitna ng kaguluhan, inaasahan ng lahat na lalaban siya. Ngunit hindi. Hindi siya tumutol, hindi sumagot. Sa halip, lumuhod at nagmakaawa ng kapatawaran. Ito ba'y tunay na pagsisisi o isang estratehiya? Sapagkat si Paolo, na sanay sa kapangyarihan at kontrol, ay hindi basta-basta luluhod. Maliban na lang kung alam niyang iyon ang tanging paraan upang manatili sa laro. Narito ang tunay na hiwaga. Ang bawat kilos ba ay bunga ng emosyon o bahagi ng mas malaking plano? Sino ang mas mapanganib? Ang lantad na may sala o ang bihasang nagsusuot ng maskara ng pagsisisi? Ngayon kay Thea, siya ang sentro ng galit, ang ahas sa mata ng pamilya. Ngunit paano kung hindi siya ang tunay na kontrabida? Sa lahat, si Thea ang pinakadirekta. Sinabi niya ang totoo kay Edward, hinarap ang galit ni Ashley. Hindi siya nagtago, hindi siya tumakas. Bakit? Karaniwan, ang may malalaking lihim ay umiiwas sa komprontasyon. Ngunit si Thea ay tila handa sa lahat ng pagbagsak. Para bang sinasadya niyang itulak ang sarili sa pagkawasak. Dito lumilitaw ang nakakagulat na posibilidad. Paano kung si Thea ay hindi lamang piyesa, kundi may sariling plano? Paano kung ang relasyon niya kay Paolo ay hindi lamang pagnanasa, kundi bahagi ng mas malalim na sabotan? At kung gayon, sino ang tunay na target? Si Edward, si Marge o si Greg mismo? Ngayon kay Marge, sa huli, nagbanta siyang aalis. Sinabi niyang hindi siya kayang mabuhay sa ilalim ng iisang bubong kasama si Thea. Ngunit hindi ba't iyon ang gusto niya mula pa sa simula? Kung aalis si Marge, guguho ang imahe ng pamilya. Mawawalan ng kontrol si Greg at sa kaguluhan,
ay lilitaw ang puwang. At sino ang makikinabang sa kaguluhang iyon? Hindi si Edward, hindi si Ashley, hindi rin si Paulo, kundi ang matagal nang naghihintay sa pagbagsak ng pamilya. At kung titingnan ng mas malalim, may isang banayad, ngunit mahalagang detalye, ang katahimikan ni Regina. Oo, nagsalita siya na magitan. Ngunit sapat ba ang kanyang reaksyon bilang isang asawang lantaran na nabasag ang kasal? Hindi ba't dapat siya'y tuluyang gumuho? Ngunit hindi. Siya ay kontrolado. Pinili ang bawat salita, maingat sa bawat sandali. Ang tanong, bakit? Marahil may posibilidad na napakadelikado upang baliwalain. Paano kung si Regina ay hindi lamang biktima ng pagkakataon, kundi matagal nang alam ang lahat ng mangyayari? Tandaan ang eksena ng pinigilan niya si Greg. Hindi lamang yun upang protektahan si Edward. Isa yung malinaw na babala. Isang hangganang hindi maaaring tawirin ni Greg. At sa sandaling iyon, nasaksihan natin ang bihirang tagpo. Si Greg, ang lalaking may kontrol sa lahat, ay biglang umatras. Mga ka-house supplies, ang House of Lies ay patuloy na lumalalim. At sa bawat pagbubunyag, mas lumalapit tayo sa tanong, sino ang tunay na utak sa likod ng lahat? Mga ka-house supplies, Shawu ay muling nagbukas ng pinakamadilim na hiwaga sa House of Lies. Dito, lalo pang lumulubog ang kwento sa kadiliman. Sapagkat kapag ang pinakamalakas na karakter ay biglang nagpakita ng takot, ibig sabihin, may ibang tao na siyang tunay na sumusulat ng mga patakaran ng laro. Ipinapahiwatig nito na si Regina ay may hawak na kapangyarihang mas nakakatakot kaysa sa reputasyon ni Greg, isang bagay na maaari niyang gamitin upang tuluyang basagin siya. Kaya lumilitaw ang tanong, ano ang mas mahalaga kay Greg? Ang kanyang pamilya o ang lihim na desperado niyang itinatago? Ngayon kay Ashley, isa siya sa pinakanasaktan, ngunit kakaiba ang kanyang reaksyon. Hindi lamang siya galit, siya ay naghahanap, para bang hindi sapat ang mga sagot ng kanyang ina. Pansinin kung paano siya tumingin kay Thea. Hindi iyon basta galit ng isang bata. May hinala, may paghahanap ng katotohanang hindi pa natin alam. Marahil may nalalaman siya na hindi natin nakikita. Lumaki siya sa pamilyang ito. Narinig ang mga usapan, nasaksihan ng lahat. Marahil matagal na niyang naramdaman na may mali. At ngayon ay may ebidensya na siya. Kaya marahil hindi lamang si Thea ang kanyang minamasdan, kundi pati sina Paulo at Greg. Ngayon kay Paulo. Ang kanyang luha, ang kanyang pagluhod, ang kanyang paghingi ng kapatawaran, tila totoo. Ngunit tandaan, ang mga bihasa sa paglalaro ng emosyon ay alam kung kailan magpapakita ng kahinaan. At kailan nagiging pinakamapanganib ang isang tao? Hindi kapag galit, kundi kapag mapagpakumbaba. Sapagkat ang pagpapakumbaba ay nakakapagpanalo ng simpatiya, nakakapagbalik ng tiwala, at higit sa lahat, nakakapagbigay ng pangalawang pagkakataon. Iyon ang ginawa ni Paulo kay Marge. Ngunit pansinin, hindi agad sumagot si Marge. Pinatagal niya, pinahirapan si Paulo. Bakit? Sapagkat sa sandaling iyon, nasa kanya ang kapangyarihan. Malinaw na ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pag-ibig o pagtataksil. Ito ay laro ng kontrol, digmaan kung sino ang mas mahusay magmanipula ng emosyon. Ngayon kay Thea, sinabi niyang pinili niya si Paulo dahil sa tagumpay, pangalan at posisyon. Ngunit ang kanyang tinig ay may ibang laman. Para bang hindi iyon ang buong katotohanan. Kung kayamanan at estado lamang ang kanyang layunin, bakit siya nananatili sa kaguluhan? Bakit niya hinarap ang galit ng kanyang anak? Bakit hindi siya tumakas at magsimula muli? Ibig sabihin, may dahilan siyang nakatali sa pamilyang ito. At dito pumapasok ang baliktad na hiwaga. Isipin, paano kung ang relasyon ni na Paulo at Thea ay hindi nagsimula sa pag-ibig, kundi sa isang lihim na kasunduan, isang nakatagong plano, nakatuon sa isang tao sa loob ng pamilya.
At kung ito nga'y kasunduan, sino ang tunay na target? Si Edward, na madaling mabasag. Si Marge, na emosyonal. O si Greg, na desperadong kumakapit sa kanyang pangalan at reputasyon. Kung si Greg ang tunay na target, kung gayon ang video, ang iskandalo, ang kaguluhan, lahat ay bahagi ng kalkuladong operasyon, dahan-dahang winawasak siya mula sa loob. Tandaan ang eksena ng tinipon ni Greg ang pamilya at iniutos na walang aalis sa mansyon. Sa una, tila karaniwang damage control, isang ama na sinusubukang pigilan ang iskandalo. Ngunit bakit hindi ito tunog pakiusap? Bakit tila utos na may halong takot? Kapag pinipigilan ng isang tao ang iba na umalis, kadalasan hindi iyon para sa kaligtasan, kundi para sa kontrol, upang pigilan ang paglabas ng impormasyon. Ipinapakita nito na si Greg ay hindi lamang nagpoprotekta ng reputasyon, kundi nagtatago ng mas malalim, mas mapanganib na lihim. Mga ka-house supplies, ang House of Lies ay patuloy na lumalalim. At sa bawat katahimikan, sa bawat tingin, sa bawat utos, lumalapit tayo sa sandaling mabunyag kung sino ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Mga ka-house supplies, siya ay muling nagbukas ng pinakamadilim na hiwaga sa House of Lies. Ngayon kay Marge, hawak niya ang ebidensya, hawak niya ang kapangyarihan. Ngunit hindi niya ito ginamit upang tuluyang wasakin si Paulo. Sa halip, nakinig siya, nagtatanong, at binigyan pa siya ng huling pagkakataon. Bakit? Ito ba'y natural na reaksyon ng isang asawang nagtaksilan? O naghahanap siya ng mas malalim na katotohanan? Marahil alam niyang ang pagtataksil na ito ay nagtatago ng mas malaking sabuatan. Tingnan si Edward. Siya ay winasak ng mga salita ni Thea, ngunit hindi tuluyang natalo. Sa kanyang mga mata ay may kakaibang tingin, puno ng sakit, ngunit may kasamang pag-iisip. Para bang may nabubuo sa kanyang isipan. At dito, lumilitaw ang panganib, sapagkat ang lalaking nawala ng lahat ay wala ng takot, at ang taong walang takot ay kayang gawin ang lahat. Naghahanda ba si Edward para sa paghihiganti? O may mas madilim pa siyang plano? Ngayon kay Thea, siya ang sentro ng galit ng lahat. Ngunit gaano man kabigat ang sitwasyon, hindi siya gumuho. Oo, humingi siya ng tawad. Oo, nasaktan siya. Ngunit nanatili siyang matatag. At iyon ang pinakanakakatakot. Sapagkat ang taong kayang tumindig sa gitna ng pagkawasak ay hindi kailanman basta biktima. Siya marahil ang tunay na manlalaro. Isipin, marahil si Edward ay naghahanda ng ilantad ang mga lihim na matagal na niyang itinatago. At kapag ang isang tao ay nawala ng lahat, wala na siyang kinatatakutan. At ang taong walang takot ay kayang gawin ng lahat. At muli kay Thea, sa gitna ng kaguluhan, siya ang sentro ng galit. Ngunit hindi siya bumigay. Humingi siya ng tawad, nagdusa, ngunit nanatili. At iyon ang pinakadelikadong tanda. Sapagkat ang taong kayang tiisin ang pagkawasak ay hindi basta biktima. Maaring siya ang utak ng lahat. Narito ang pinakamapanganib na posibilidad. Paano kung si Thea ang susi sa lahat ng lihim ng pamilya? Paano kung ang relasyon niya kay Paulo ay hindi lamang pagnanasa, kundi estratehiya upang makapasok sa pamilya, makuha ang tiwala, at makita ang hindi nakikita ng iba? At kung totoo ito, para kanino siya nagtatrabaho? Para sa sarili niya, para kay Paulo, o para sa isang mas makapangyarihang tao? Isang mukhang hindi pa natin nakikita. Isama ang lahat. Isang video na inilantad sa perpektong oras. Isang ama na desperadong kontrolin ng lahat. Isang asawang galit, ngunit naghahanap ng higit pa. Isang anak na unti-unting nagigising. At isang babaeng maaaring hindi lamang taksil, kundi manlalaro. Hindi ba tila masyadong organisado? Para bang hindi aksidente kundi plano? At narito ang baliktad na hiwaga na maaaring magbago ng lahat. Paano kung ang tunay na target ay hindi si Edward, hindi si Marge, hindi rin si Paulo, kundi si Regina? Siya ang koneksyon.
Siya ang dahilan kung bakit mahalaga ang reputasyon. Siya ang dahilan kung bakit nanginginig si Greg sa takot na mawala ang lahat. At kung si Regina ang bumagsak, guguho ang buong pundasyon ng pamilya. Kaya nananatiling tanong, sino ang tunay na may hawak ng kontrol? Si Thea ba ay biktima o ang pinakadelikadong manlalaro? Ano ang tinatago ni Greg na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling mga anak? At sa susunod na sandali ng pagtataksil, sino ang unang magtataksil? Mga ka-house supplies. Tandaan, sa mundong puno ng kasinungalingan, ang katahimikan ang pinakamalakas na sigaw ng katotohanan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.